I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Okay, paiba naman tayo. Dahil sa kabila ng issue ng flood control, daming perang ninakaw. Pero ang masasabi ko, mayaman talaga ang Pilipinas mga bes. Ayan, alamin nga natin. Sabi ng Bangko Sentral, PH Financial Sector Resources. Ay, nako. Alam nyo bang napakayaman ang bansang Pilipinas mga kababayan? Sobrang yaman. Kanya lang, ang problema, ang nakikinabang sa yaman, itong mga gahaman na mga kurakot na mga ibang opisyal at mga contractors na gahaman. 'Di ba? At kasabwat yung mga ibang politisyan. Napakayaman ng Pilipinas. Dekada na mga bes ang korupsyon sa bansa. Pero wala man lang isa para nga sugpuin, tapusin ang korupsyon. Wala walang may tapang. Dahil mismo yung pinuno ay kurakot din. 'Di ba? Corrupt din. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., siya lang ang mayroong tapang. Isiniwalat niya lahat 'yan. Yung katiwalian, pagnakaw sa kaban ng bayan, ayan. Kaya ang Pilipinas ngayon, controversial tayo sa buong mundo, mga kababayan. Napanood ko 'yan. Talamak ang korupsyon sa Pilipinas, pero nagsalita ako doon sa nagbalita 'yan. Sabi ko, hindi lang po sa Pilipinas ang may corruption, but all over the world. Sabi ko, huwag nyo i-pointing out ang Pilipinas dahil even sa bansa nyo mas malala ang korupsyon. Pero sabi ko, dito sa amin sa ngayon, our current president, sabi ko, siya lang naman ang nag-iisang pangulo na matapang upang expose ang lahat ng kurakot na nangyayari in the past at sa kasalukuyan. Sabi ko, nagpasalamat kami sa presidente ng Pilipinas, our president, siya po mismo ang lumalaban. Kaya ang taong bayan nasa likuran niya, pinalabas pa ng mga dilis, siya pa ang masama. Ngayon, ang issue na naman ngayon, marami daw contractors na nagbigay tulong kay Pangulo nung panahon ng eleksyon. Biro nyo. Ay, naloko na ako mga bes sa mga tao. Kung ano-ano na lang mga sinasabi laban sa Pangulo. So, dahil dyan, sabi po ng, DCMM. Today is September 24 dahil madaling araw na, 2025. So, sabi po dito ng DCMM, yan ang source natin. Ayan 3 hours ago mga bes. Sabi ko nga September 24. Ngayon 2025, madaling araw na. Inulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tumaas sa 34.59 trilyon. Naku, ilang sako yan mga bes ang kabuoang resources ng financial sector nitong Hulyo. Mas mataas kumpara sa 32.50 trilyon noong nakaraang taon. You see, mga bes, ang daming pera yan, mga kababayan. 34.59 trilyon. Daming pera. Siguro naman, sa panahon ngayon, nalaman kung saan banda ang mga korupsyon na nagsimula. Kaya, in the next few years, alamang hindi na mangyayari yan. Kasi alam na So, pasalamat tayo kay Pangulong Marcos Jr. Siya po ang nag-expose niyan. Pinapangunahan ng universal at commercial banks ang pag-aangat habang patuloy ring lumalago ang thrift, rural, cooperative at digital banks. Wow! Galing naman. Ganun dapat ang pinuno. 'Di ba, mga kababayan? Ganyan dapat ang pinuno, magaling mag-manage.
kasi very organized kasi si Pangulong Marcos Jr. Kung hindi sana kinurakot itong mga salot na ito, ang pera ng bayan, di maganda na sana ang daloy ng mga tubig ngayon. Hindi tayo nababaha. Well, I think hindi lang naman sa flood control ang may problema, minsan din sa tao. Kasi kalat dito, kalat doon. Kaya minsan nababara, no, ang daluyan ng tubig. Yun ang dapat ninyong baguhin sa pag-uugali. 'Di ba? So, dahil yan, mga bes, inulat po ng Bangko Sentral. I-research nyo. Yan. Sabi dito, no? Ayan. So, yan, inulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tumaas sa 34.9 trillion ang kabuang resources ng financial sector nitong Hulyo. Goes. Galing, no? Kahit i-research nyo, makikita nyo doon yan. Bisitahin nyo yung bisitahin nyo yan, yung page ng BSP. Siyempre, yan, pinopost nila. So, mga beswa, ang kapalagayan nyo, sa kabila ng mga problema, mayaman pa rin ang Pilipinas, mga kababayan, tumaas pa, 34.59 trillion, wow, the heck, galing, PH Financial Sector, resources umabot sa 34.59 trillion. Ayon sa BSP, ang paglago ay tugma sa 5.5% GDP growth ng bansang Pilipinas. Goes. Diba mga bes, sabi sa inyo ganyan dapat. Kasi si Pangulong Marcos Jr. kasi masyado ma-organize. Dapat walang perang nababawas. Kailangan napupunta sa tamang paggastos o tamang proyekto, programas o ano pa. Ganun dapat. Kasi mga kababayan, kung talamak po ang nakawan sa ating bansa, malas po yan hindi tayo uusad. Napakamalas. Pero dahil ngayon na-expose ng Pangulo yung mga pinanggalingan ng pangungurakot ng mga ibang politician, ayan. Diba? Siguro naman madala sila. So, I hope sa susunod na administration, tuloy-tuloy yung pagbantay dito sa mga pera ng bayan. Lalo na po sa mga project na yan. Kailangan i-monitor kung yung mga materialis ay konkreto. Mamaya substandard, sigurado, nakaw yan. Ninakaw na naman ang pera ng bayan. Sana ganun. Huwag nyo iupo yung mga taong korap. Kasi pag ang Pangulo ay korap, maniwala kayo sa hindi, ay korap din ang mga taon niya. Remember that. Ayan congratulations sa Pilipinas, sa Bangko Sentral. Salamat po sa mga mga resources na pinanggalingan ng 34.59 trillion na ito. Wow. Nakakalulang pera itong mga bes. Wow, nakakatuwa naman. So, yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates. Ano po ang komento nyo? Pag Marcos ang mamuno, asahan nyo po yan. The best among the rest. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye. God bless Philippines.